Diyan ang pag-implemento ng impact ng mga proyekto at ang may-ari ng asset. Balita natin ni Joseph Moro. Mula po sa magsasang ngayon na nagiging resistance sa Salvo. Ayon yan sa abogado niyang si Antonio Rondain. Nakausap niyang kliyente pero hindi raw alam ni Rondain kung nasaan ang dating kongresista. He has a general fear of being shot, whether by a vigilante or by a political enemy. We'll see him as soon as the fear of violence against him abates. I don't know. Sinagot ng abogado ni Kong ilang alikasyong itinukol sa dating kongresista kaugnay sa anomalya sa mga pagtutulong project. Binilaw na Kong Munisiko ng 25% kickback sa mga proyekto. Ang mga helicopter na kinukonekta naman ni Ko ay pag-aari umano ng misinisiation. Si Representative Ko wala siyang Hindi na-check yan, bago bilhin. Hindi, ito yung bago niya binili. Bago niya bilhin. Baka yun ang bago niya. Pwede naman, no? Para maiba naman. May garland ka naman na gold. Civil forfeiture will require proof and a final decision that the forfeited property was legally acquired. How can something that was acquired by a company 17 years before they became a congressman be legally acquired? Ayon kay Rondain, 4.1 billion pesos na ang net worth ni Ko nang maging kongresista noong 2019 at posible na sa 5 billion pesos nito ngayon 2025. Pero hindi niya ito. Wala rin daw balak si Ko na maghalik ng counter affidavit sa ombudsman. Let me be clear, I have not seen any complaint. But that said, ang observation ko is that the Ombudsman Boy Nibuli has already said that he intends to file these cases by November 25. Now, assuming Mr. Ko is served today, that doesn't give them a lot of time for him to answer. The Ombudsman has already prejudged this case. Hindi ba sa pera na? Aming makuha ang panig ng Ombudsman o dito. Isang kaunong kong Marcos ang nasampo sa katiwalian sa flood control. Biyan naman kayo. In a Southern National Month of Action Against Corruption, at ang musigla po sa parang komunidad laban sa katiwalian. A White Friday protest sa grupo sa EDSA Shrine sa November 7, White Ribbon Walk sa Makati sa November 14, at sa Sali sa Freedom Fest protest sa November 30. Ang Iglesia ni Cristo magkasagawa ng religious rally sa Rizal Park sa Maynila mula November 16 hanggang November 18. Ayon sa ating Money Laundering Council, aabot na si 6.8 billion pesos ang na-freeze na assets ng next investigasyon sa flood control projects. Bumuo ng Independent Commission for Infrastructure and Technical Working Group para mag-investiga at magrekomenda ng mga kaso. Ang tanong ng marami, may makukulong na ba? Sa aming eksklusibong panayam, PICT na magsimulang tulong ang investigasyon ng ICI na ipatawag na ang nasa 20 personalidad. Mula sa kanilang investigasyon na niya sa 2 senador, 2 dangin, sa Turinda, Londres, Gam, at iba pang kaso. Ayon kay Justice Reyes, kita nila kung paano ginagawa sa pamilya sa flood control projects na nagsisimula. Yun, nakubahan ng Office of the President ng 41 million pesos na budget para sa 2025 at bago daw ito nangatag ang ICI. Individual yung sana ay dapat na at sana yung kanilang nakapan ng pera ay hindi pa ma-reduce. Gawa ng fourth quarter nationwide sa kailangan at ang mga reports from all over the world. Pero ng GMA Regional TV, dito, Grabe na sa ilalim na ng kapakan ng sira. Kaya panawagan ng LGU, matulungan sila ng national government at pribadong sektor. Kailangan nila roon ang tubig, pagkain at housing materials. Samantalang gustusan rin ngayon ang pagsasaayos ng nasirang mga electrical posts gaya sa bayan ng Abuyog dito sa Leyte. Ang hapon, 5 poste na ang napalitan ng team ng electric cooperative doon dahil sa dami ng debris. Gustusan naman ang cleaning operations ng DPWH gaya sa Abuyog, Silago Road. Samantalang ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU ng Philippine Army. Narito pong pahayag ni Silago Southern Leyte Mayor Limbel Oro.
sa funds para sa paligid kaya sila. Hindi kinakaya, beyond that imagination. The business sector, government, national, labi na sa PWH, sa DAR, na matabangan ang among mga infrastructure diri. 2% na employment rate. 5.52 million man ang underemployed noong nakaraang buwan o yung mga may trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kita. Rafi na paghalaman na hindi lang sa Talisay City kailangan ng matinding replanning ng flood mitigation, kundi sa buong Cebu Province. Ayon kay DPWH Secretary Vic Dizon, ang solusyon ay kontrolin ang tubig na galing sa mga lugar na nasa hilaga ng Talisay City. Bagay na hindi niya nagawa sa nakalipas na 10 hanggang 12 linggaw ang mga revetment wall. Ayon sa DPWH, iimbestigahan ang independent commission. Impounding or flood control sa taas. WH kasama ang ilang miyembro ng In-inspection the junction triangle ng Davao City Diversion Road. Inakyat ng mga opisyal ang ng highway. Nakita mo yung mga pipeload. Mga materials na supposedly na ginagamit nasa kontrata ng DPWH na pinirmahan ng mga contractors. Kasama rin sa inspeksyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalo sa bahagi ng Makinagrabangan. May 2023 natapos ang proyekto pero makalipas lang ng 8 buwan, bumigay at mga debris. Sa footbridge na ito, nagawasak ng tagpi-tagping kahoy at kawayan, dumadaan ang mga residente matapos bumigay ang bahagi ito ng flood control project. Ayon sa DPWH Central Office, inututok sa nila sa Regional Director ng DPWH 11 na palitan ito ng pedestrian steel bridge. Noong upang malaman kung Tignan natin kung ano yung post na yung mga supposedly na